paanong na-establish mo na merong kahalayan na nangyari o ginawa? Nakita ko po na namumutla siya, ma'am, tapos parang nangangatog po yung katawan niya, ma'am. Pagdating po namin sa bahay, siya po mismo naglabas binaba niya po yung short niya, ma'am, tapos sabi niya, "Mama," sabi niya, "may sugat ba?" Doon na ako, ma'am, nanlumo ako, ma'am, na hindi ko na maintindihan yung nangyari sa akin, ma'am, kung bakit ganun yung nagawa niya sa anak ko, ma'am. Nasaan ngayon ang anak nyo na si JJ, Nay? Wala po siya ngayon dito, ma'am. May nakwento ba si JJ sa inyo tungkol sa pangyayari o tungkol doon sa akusasyon sa kanya? Wala naman po, ma'am. Basta na lang na may tumawag po sa akin na pinaghahanap po daw siya. Tapos nung narinig niya po yun, bigla po siyang umalis. Actually, ma'am, nung Friday po, nakunan ko na ng statement yung victim natin kasama si nanay. Yung pinuntahan din po namin yung lugar kung saan nangyari yung incident. So, yung next step naman po natin, ma'am, is bukas po, for filing na po yung case. Hindi po ako aatras, ma'am. Gusto ko po talaga ng hustisya para sa anak ko, ma'am. Sasamahan ka ng reporter natin para mo matulungan kayo sa pagpa-file na paghahain na po ng kaso. Dito sa Dasmariñas Police Station, tuluyan na nga natin, ma'am, pa-filean po ng kaso itong si Jay Conanan, ma'am, no? Ma'am, alam ko hindi naging madali po yung pinagdaanan ninyo bilang nanay po, pero sa pamamagitan nito, ma'am, makakamtan po ninyo yung hustisya sa ngalan din po ni Idol Rafi. Salamat din po kay Senator Idol Rafi dahil po naaaksyonan po kami ngayon at hiningi ko lang po talaga ang hustisya para sa anak ko, ma'am. Salamat po. Idol Rafi, maraming salamat po, nakapag-file na po kami. Laban po kay JJ Conanan. Hinihiling ko po, Senator Idol Rafi, na sana po magkaroon din po ng hustisya ang nangyari sa aking anak. Sana po kulong po si JJ Conanan ng panghabang buhay para po matahimik na rin po ang kalooban ng aking anak para po mapagbayaran niya po ng habang buhay yung ginawa niya po. Wala pong kabayaran. Maraming salamat po, Senator Idol Rafi, sa agarang aksyon po. Sa may bandang Talahiban dito sa Salawag City, dito sa Dasmariñas, Cavite, sinasabi nga na dito ginawa nitong JJ Conanan ang pangre-rape dito kay alias Boy. After nga ng paglabas niya doon sa kanyang eskwelahan, ay nilakad-lakad lang paunti papunta dito sa may Talahiban at doon ginawa yung sinasabing panggagahasa dito sa bata. Ma'am, nabanggit niyo rin po na ang anak po ninyo ay pauwi lang ng bahay ninyo at walang kamalay-malay na may biglang kumuha sa kanya na gay, no? Yung sinasabing si JJ Conanan at nilakad siya dito sa may Talahiban. At ma'am, paano nyo po, makwento niya lang din po sa amin, paano nyo po nalaman yung istorya na ito? Mismo bang sa anak po ninyo, mismo sa kapulisan na po? Sa anak ko lang po talaga, ma'am. Inimbestigahan ko po siya kung saan po siya nakuha, tapos kung saan siya dinala. Ayun po, nilakad po siya doon po banda yung eskwela, kung saan sila nanggaling, nilakad po siya. Gaano kalayo, ma'am, yung eskwelahan ni alias Boy dito sa... Medyo malayo po talaga, ma'am. Mga siguro 10 minutes bago makarating dito, ma'am. Doon po sila nanggaling, naglakad po sila pa ganito. Naglakad lang po sila na naglakad, tapos diyan po sila dumaan sa may barbed wire. Nilusot daw po siya at dinala siya doon, ma'am. Doon po siya dinala. Ma'am, at hindi lang po yung statement po ninyo, no? Yung pagpapahayag ninyo ngayon, kundi may CCTV po tayo. May CCTV tayo na nagpapatunay na dala-dala nung mismong gay nitong si JJ Conanan, itong anak po ninyo. Opo, ma'am. Meron po akong CCTV hawak, ma'am, na dala-dala niya po yung anak ko. Hanggang sa paglabas nila, ma'am, may hawak din po akong CCTV, ma'am.
Saan po hiniga yung anak po ninyo? Dito po. Dito po siya hiniga. Tapos po, diyan po siya hinalay. Tapos, ito po, dito po siya napatae. Sa side na to, ma'am. Yan, diyan po siya napatae. Tapos, ito po yung baunan niya. Ito po yung baunan niya na tandang-tanda ko po na ayan po yung pinapabaunan ko sa kanila ng mga tubig, ma'am. To, pinanghugas niya daw po sa puwet niya. Ma'am, pagkatapos nga po magawa yun sa anak po ninyo, ano lang ang ginawa daw nitong si JJ Conanan? Hindi man lang daw ba siya inatid muna dyan sa labasan o iniwan na lang ba basta dito? Ano Hindi po ang ginawa? ma'am. Hinatid po siya hanggang sa gate po ng San Marino, ma'am. Nilakad pa po siya pag ganun. Hinatid po siya, ma'am. Nilakad po nila yan hanggang gate po ng San Marino. Sa may katabi po ng Save More. Doon lang po siya iniwan at sumakay na po ng tricycle si JJ Conanan, ma'am. Tapos paano yun, ma'am? Pagpauwi ng bata, ano ba, sinalubong niyo po ba? Dahil nga nawawala po, ano? Inanap niyo sa kapatid. Paano niyo po sinalubong itong anak niyo, yung si alias Boy? Sa school po yung kuya niya, nag-aantay doon yung kuya niya sa school kasi nga po, sinabi ko, balikan po sa school. Ayun po, nakita na lang po nila, naglalakad na malapit na sa school, ma'am. Tapos ayun na nga po, sabi po siya na bukas daw may kikitain daw siya na bakla, bibigyan daw siya ng 500 at saka cellphone. Kaya nung nakita ko po siya, iba na talaga yung ano ko sa kanya, ma'am. Kasi bilang nanay, alam ko po talaga yung pagkatao ng anak ko. Yun, naano ko po na may mali po talaga na nangyari sa anak ko, ma'am. Tapos pagdating po namin sa bahay, ayun po, bigla niya na lang po binaba yung short niya na nga po, tinanong niya nga po ako kung may sugat daw po yung pet niya. Nakita ko po na namamaga. Kaya tinakbo ko po ulit siya, binalik ko po kung saan siya nakuha at tinanong-tanong ko po yung anak ko kung saan siya nakuha. Ma'am, sa lahat po ng sinabi po ninyo, no, wag po kayong mag-alala, makakamtan nyo rin po yung hostisya. Ma'am, bago po yung insidente, yung nangyari po kay anak po ninyo, kamusta po yung pamumuhay nyo dito mag-ina? Yun po, ma'am, medyo nahihirapan po kasi yun nga po yung nangyari sa kanya. Nagkanda utang-utang na kami, ma'am. Pamasahe namin. Pero naman, ma'am, lumalaban pa rin, ma'am. Kamusta ba itong si alias Boy bilang isang anak sa inyo? Ano po, ma'am, okay naman. Mabait po yan siya, ma'am. Masunurin. Kamusta siyang anak bago mangyari yung pang-rape sa kanya? Ganon din po, ma'am, pero ayun nga po, ma'am, mabait po, masunurin. Sa ngayon, ma'am, wala na kaming maano sa kanya kasi lagi na lang po siya nasa loob ng bahay. Natatakot na siya sa mga tao. Gaano po kalaki yung pagbabago nitong anak po ninyo, ma'am? 50%, ma'am, na nasira talaga ni JJ Conanan yung buhay niya, ma'am. Kaya talagang nilalaban ko po talaga siya para po makakamit kami ng hustisya, ma'am. Sana po talaga matulungan kami ni Senator Idol Rapi. Kamusta po pa si alias Boy, ma'am? Ano po yung mga hobbies niya dito nung hindi pa nangyari yung insidente? Ano po, ma'am, dati po yan, lagi siya nandyan sa court, ma'am. Kahit tanghaling tapat, nandyan po yan sa court, sa basketball. Yun po, yung nangyari sa kanya na siya, ma'am, na disgrasya siya. Di na po siya nalabas. Lagi na lang po siya nagkukulong sa loob ng bahay, ma'am. Kapag nagigising siya sa umaga, ma'am, at wala ako, ma'am, umiiyak siya, natatakot na siya na wala siyang kasama lagi. Lagi niya po ako hinahanap, umiiyak. Pagbalik ko, ma'am, umiiyak na siya, nandyan, nakamukmuk na sa loob. Iyak na ng iyak. Sabi ko naman sa kanya, bumili lang ako. Sabi niya, natatakot daw siya kasi daw, baka daw mapuntahan nga siya, ma'am. Tatakot na po siya sa mga tao. Ma'am, alam ko itong katanungan na to sa inyo na sinasabi na naging pabaya kayong ina. Nakatanggap po ba kayo ng ganong salita? Hindi naman po, ma'am. Wala naman po ako natanggap na ganun. Kasi talaga, ma'am, alaga ko po talaga yan sila, ma'am. Kahit saan po kayo magtanong, ma'am. Talagang focus po ako sa kanila. Hanap buhay, tapos sa pag-aaral nila, ma'am. Tapos yan nga po, yung tiyahin ko, yung nanay ko, yan. Ngayon, sa kanila kami umaasa ng pang-araw-araw namin, ma'am. Kasi talagang wala naman akong ibang maaasahan. Yung tatay ng anak ko, nagbibigay lang pag may trabaho, pag madalas naman pong wala.
Hindi ko po siya mapilit. Ma'am, hiwalay po ba kayo ng asawa po ninyo? Opo, iwalay po kami. 6 years na po. Paano niyo po binubuhay si alias Boy? Ayan ma'am, diskarte, tinda-tinda lang po. Minsan po naglalako-lako ng mga gulay, ganun. Tapos ito po yung fishbowlan ko ma'am sa tapat ng bahay namin. Nagtitinda po ako araw-araw, pam baon-baon nila ma'am. Ngayon ma'am, paano niyo po kinakaya na nangyari pa yung gantong insidente sa anak ninyo ngayong pinipilit niyo na nga lang pong mamuhay, mag-iina? Lalo na't wala kayong katuwang sa buhay. Ay nga ma'am, sobrang hirap po talaga. Kaya nga po sana matulungan po kami ni Senator Idol Rapi ma'am na panimula kasi po wala po talaga kaming mahingian ng tulong ma'am. Paano niyo kinaya na namolestya itong si alias Boy? Tinitingnan ko na lang pong anggulo ma'am yung anak ko ma'am kasi nakikita ko naman po na lumalaban siya ma'am. Kaya lumalaban din po talaga ako kasi alam ko naman po talaga na mabibigyan kami ng hustisya. Kaya nga po lumapit kami kay Senator Idol Rapi kasi nga po 100% po talaga na alam ko po matutulungan niya po kami. Ma'am, bilang isang ina, paano niyo sinusuportahan ngayon si alias Boy sa pangyayari sa kanyang ito? Ayun ma'am, araw-araw ko po siya talagang kinakausap namin siya ma'am na hindi namin talaga titigilan yung nangyari sa kanya ma'am hanggat hindi nahuhuli si JJ ma'am. Message niyo lang din po sa mga kagaya ninyong magulang na natatakot magsumbong o natatakot magsalita sa mga gantong klaseng pangyayari sa anak nila. Ayun po, inaano ko po sa ibang magulang na kung naganto din po yung anak nyo, ako na po yung tutuldok kay JJ ma'am na mabigyan talaga ng leksyon ma'am, na makulong siya ma'am. Kasi marami na siya na biktima ma'am, hindi lang nagre-reklamo. Ako po talaga ay, desidido po talaga ako ma'am na makulong siya ma'am ng panghabang buhay. Sa mga hindi lang katulad ni JJ Conanan ma'am, yung mismong gumawa ng pangmumolestya, sa mga katulad din po na biktima ma'am na mga nanay po na natatakot po mag-step forward ma'am, anong masasabi ninyo? Masasabi ko lang po sa mga nanay na nabiktima din po ng pamumulesya yung mga anak. Sana po tularan nyo rin po ko na lumaban po kayo para po sa anak nyo. Kasi po hindi naman po nila mababalik yung nangyari sa anak natin. Sana po lumaban sila para sila ang maging ma'am. Sila po bigyan sila ng anak nila ng lakas ng loob ma'am na lumaban sila ma'am. Message mo ma'am sa anak po ninyo? Huwag siyang mag-alala ma'am, nandito lang ako ma'am lagi. Handa akong lumaban ma'am para sa kanila ma'am. Una-una pa lang naman ma'am talaga, nilaban ko talaga siya. Alam po niya yan, hindi ko po siya iniwan. Talagang ilalaban ko po hanggang dulo ma'am. Hanggang mahuli po yung gumawa sa kanya ma'am. Hindi ko po talaga titigilan. Maraming salamat po Senator Idol Rapi sa agaran action po sa amin ng anak ko. Hindi po kayo nagdalawang isip na paanuan po kami, paaksyonan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Senator Idol Rapi. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag... Ma'am, magandang araw po at kami po ay pinapunta ulit ni Idol Rafi dito para magbigay po ng tulong sa inyo. Pero una sa lahat ma'am, kamusta po kayo? Tayo po ay nakapag-file na laban dito kay JJ Conanan kung saan nag-sexual assault po dito kay Boy, ang anak po ninyo. At kamusta naman po ma'am yung hearing po? Ma'am, nakaisang hearing pa lang ako ma'am. Huwag po kayong mag-alala on behalf of Idol Rafi. Kami ay nakamonitor po doon sa warrant po nung mismong si JJ Conanan. So andito po tayo ngayon ma'am, andito po kami. Pinabibigay po ni Idol Rafi ma'am, ito po 10,000 para sa sinasabi niyo po na paghingi ninyo ng tulong na gusto nyong kahit papano magkaroon ng pangkabuhayan, pagbebenta nyo po ng tuwing hapon, ng kwek-kwek at kung ano man po. So, malaking tulong po ito ma'am para makapagsimula po kayo ulit. Ayan ma'am, 10,000 po mula po sa sariling bulsa po ni Idol Rafi ma'am. Idol Rafi, maraming salamat po sa tulong. Makakapagsimula na po kami ng hanap buhay. Maraming salamat din po kasi tinututukan po yung kaso ng anak ko. Sir, maraming salamat po.